Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno sa pamahalaan ng Saudi Arabia para sa maayos na pagpapauwi sa mga undocumented na Pinoy doon. At habang naghihintay na makauwi, siksika na ang mahigit 2,000 Pinoy sa mga toldang itinayo nila sa gilid ng konsulado sa Jeddah. Kahit nga mga ilang volunteer na tumutulong sa mga stranded na OFW, hirap na rin. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa tindi ng init at pagod, hinimatay ang OFW na ito na nagkakampo sa gilid ng konsulado sa Jeddah. Nangyari ito habang tumutulong siya sa mga kababayan nating nurse na nagsasagawa ng medical mission dito sa tinaguriang Tent City. Isang medical worker si Hasmia Andong Mahmoud. Ilang araw na siyang tumutulong sa pagbibigay ng atensyong medikal sa iba pang Pilipino roon. Bukod daw sa pagod at init, maalikabok din at siksikan sa mga tolda. Mahigit 2,500 na raw ang nagpalistang Pilipino sa labas ng konsulado. Nagtitiis sa pag-asang matulungan na agad makauwi ng Pilipinas. Papalapit na kasi ang deadline ng Saudi government para ayusin ng mga Pinoy at iba pang dayuhan ang kanilang papeles o maharap sa pagkakakulong at pagmumulta. Sa ngayon, umaasa ang OFW sa mga voluntaryong pamamahagi sa kanila ng gamot, pagkain at iba pang tulong habang nasa Tent City bago makakuha ng exit visa pabalik ng Pilipinas. Sa Hulyo, magsasagawa na ng malawakang crackdown o paghuhuli sa mga illegal na foreign workers sa kaharian base sa pulisiyang Saudization o pagbibigay ng prioridad sa Saudi nationals pagdating sa trabaho. Ang Department of Foreign Affairs hiniling na sa gobyerno ng Saudi na alisin ang ilang requirements sa pagkuha ng exit visa, gaya ng no objection certificate mula sa employers, pagbayad ng 1,000 Saudi riyals o mahigit 10,000 piso na penalty kung nawala ang ikama o work permit, o 2,000 Saudi riyals o mahigit 20,000 piso kung hindi ito updated. Handa rin daw ang pamahalaan na sagutin ang gastusin sa pagpapabalik sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Maayos naman daw kasi ang komunikasyon ng pamahalaan at ng konsulado sa gobyerno ng Saudi. We've also asked the Saudi government kung pwede silang magbigay po ng temporary shelters to our citizens also in Jeddah. Doon po kasi nangyari yung dumarami. Ang Department of Labor and Employment naman, tinututukan daw ng labor attaché ang mga Pilipinong tumakas at lumipat ng employer. Kasama sa crackdown ang mga empleyadong lumalabag sa sponsorship agreement. So pag na-identify yung dalawang employer, papatawag ng ating labor office yung employer para ma-settle yung documentation problem ng worker. Then we will coordinate with the Saudi authorities para ma-issuehan sila nung tamang visa. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.